together, verse 8, ready, read. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. May God bless his word. Ambuta. O Dios nga labing gamhanan sa makausap pa Ginoo ining matahong nga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, kami mapasalamaton kanimo sa mga panalangin nga imong gibubo sa matag usa kanamo, sa among pamilya, sa matag individual ug bisan pa Ginoo. Thankful me sa tibok semana nga ikaw kay uban kanamo, nagaprotection Ginoo sa matag usa kanamo sa among mga biyahe. Salamat o Dios sa imong gugma, sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Niya kabuntagon kami Ginoo, magapangayo kanimo kaalam samtang mamalandong sa imong pulong nga imo kami hatagan ug langitnon nga pagpanabot nga masabtan imong pulong sa yano nga pamaagi. Gamita Ginoo ang imong lagad sa pagsaysay sa imong pulong kay gilan ako amahan nga sa akong kaugalingon wa gyud ko mahimo o Dios ikaw ra gyud Ginoo ang among saligan. Dayon kapag uban kanamo antud mahuman kini Ginoo ang panibawon sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Kalingkod ang tanan. So din sa Daniel chapter 1, ang libro sa Daniel, si Daniel, he was a Jewish captive in Babylon. 606 BC, na captive for 70 years in captivity ang nasod sa Israel. Ini si Daniel, he was of the royal seed. Usa ni siya sa mga bright sa mga Hudiyo, mga bantugan sa Israel. Busa, aduna actually, ang captivity, aduna gitawag na tulo ka siege. Primero, ang gipanguha tong mga bright kayo. First batch, mo ni sila si Daniel. Sunod kag gipanguha katong mga secondary nga mga tao ug ang last kato na yung mga katong mga minus na apil na ko ani kay katulo nga pagkuha sa captivity. So mo ni ang pagkuha sa Babylon sa mga Israelinhon. And then sa first batch nakuha si Daniel tungod kay he had the understanding of science and the ability to stand before kings. And then his rank and comeliness, he was trained for palace service. So mahal sa gingon, hindi siya ordinaryo lang nga tao. But because he had the ability, gitrain siya dito sa palasyo. And then in the polluted atmosphere of an oriental court, he lived a life of singular piety and usefulness. Siyempre, kay gikan kasi muhang nasod Israel, they were separated from the outside world, mauning Babylon. Wala siya naanad sa kinabuhi sa Babylon. Bag-o ni siya ha. His long life extended from Nebuchadnezzar to Cyrus. Grabe ang kinabuhi ni Daniel kay from one king to another king. He was contemporary of Jeremiah and Ezekiel sa ilahang pagka-prophet. Medyo sabay ni sila mga maalamon nga tao. So sa diyang abot na siya dito sa Babylon, in a strange land, dito sa Babylon, bag-o ni kang Daniel, in verse 1, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. So, gibesiege, gikuha sila si Daniel ang first batch, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, and a part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. So si Daniel, along with Shadrach, Meshach, and Abednego, gidala sila dito sa Babylon. Kung siyempre, kung bago ka sa maong naging harian, di ka naanad, tungod kay Hudiyo ka, gidala ka sa dapit sa mga hintel, nagyoy mga pagkaon nga di ka mukaon.
na ay mga ang atmosphere dito para sa iya lahi gyud ni dire. Dili ko komportable dire. Kaya bitaw makabisita ka og balay unya di imo ha. First night nimo nga tulog, di ba? Di ba ko mahimutang mo katulog? Kay lahi bag-o sa imo. So mao ni ang nahitabo kang Daniel pagsulod nila sa Babylon. So ang title sa mensahe is Entering Babylon. Pagsulod ni Daniel sa Babylon from Israel adto siya sa Babylon. Being a Jew, misulod siya sa nasod sa Hintil, sa kingdom sa Gentile nation, Babylon. So daghan din kayo ang changes ni. Daghan kayo og dapat usbon. So entering Babylon. Babylon is another world para kang Daniel. And then daghan kayo og mga, of course every nation na gitawag nato nga mga superstition, di ba? Na mga tuo-tuo, na mga beliefs nga kada nasod. Manya superstitious ang mga tao sa Babylon. Kumuni ang naabtan dito ni Daniel. And Daniel, pag abot niya sa Babylon, ang Babylon is a godless world. Walay Diyos. Tungod ka ang Babylon, puno sila sa mga estatwa. Puno sila sa mga ribulto. Puno sila sa mga Diyos-Diyos. Mao na ang Babylon. Godless ang Babylon. Wala sila'y Ginoo dito. Tungod ang ilang Ginoo dito, dili tinuod mga estatwa. So pag abot ni Daniel dito, bag-o ni sa iyahang tanan. So entering Babylon. Sa ato, as Christians, ang Babylon nga atong sudlan kining kalibutan nga atong gipuy-an. Nga naman, kay natay gitawag nato nga godly world. Dios nun nga kalibutan. Dinhi sa iglesia, natay Biblia, gabasa ta sa pulong sa Dios, gaawit ta og awit nga iya sa Dios. Amen? Pag abot po nato sa kalibutan, ang kalibutan na po iyahang awit, di ba? Na iyahang music, nga dili para sa Ginoo, para rapod sa iyang kaugalingon. Kanya ang kalibutan, di man nila ilhon ang Biblia. Di sila mo basag Biblia. Ang kalibutan, di man sila mo ampo. So, naa sila ilahang kalibutan. Whereas kita po natay gitawag nga Dios nun nga kalibutan. Pag abot na to sa kalibutan, mabaguhan gud ta, di ba? Dinhi sa simbahan, maglikay gud ta nga di ta mamalikas. Bisan sa atong balay, usahay, malipat ta. So dinhi sa simbahan, magbantay gud ta nga dapat ito masikpiat atong baba, di ba? Pag abot ni Daniel dito sa Babylon, so may mga silingan diri. Kauban sa trabaho, puro man pamalikas. Katising man siguro mo na, di ba? Yung kauban, kusog mamalikas. Unya ikaw, di ka mamalikas. Muna ang kadugoyan, imong baba, bisan di ka gusto mamalikas, imong baba, masikpiat. Mamalikas. So, mao ni ang nahitabo kang Daniel upon entering Babylon. Adunay, upat ka butang nga nakita ni Daniel pagsulod niya sa Babylon. O kining upat ka butang, angay ni nga mahimo nga lesson. Sorry, tulod ay kabutang. O kining tulo ka butang, nga nakita ni Daniel upon entering Babylon, angay nga mahimo pod nga lesson kanato nga mga Kristohanon. Amen? So, niini nga week, di ba na ay gitawag nga, unsa giselebrar karon nga semana? Kalag-kalag, All Souls Day or All Saints Day. Mo ba na? All Saints Day, All Souls Day. Unsa ba gyud? Ha? Halloween? Kansa ang Halloween? October 31? October 31, Halloween. And then sunod na yun is ang kanang kalag-kalag. So muna siya ang palihog ko dyan, kato nalubat yan. Muna siya ang gitawag nato nga mga event sa kalibutan. Now, tanawon nato kung kini nga mga event na ba na sa Biblia. Ilisin ang battery palihog dyan.
Kini nga mga event na ba ni sa Biblia o gasubay ba ni sa Biblia o gitugot ba ni sa pulong sa Dios? Kay sa ato manggod naman tayo gitawag nga mga tradisyon. Amen? Na ay mga superstition. And I want you to know that I am not against tradition. But if tradition, wala kita yung to eh. Volume ko lang. If tradition do not go with the word of God, then my tradition is wrong. Kung ang tradisyon nako, wag na siguro ang problema. Ay, kani, kulang yung pakong ang tawag gani. Kung ang akong tradition does not go with the word of God, then my tradition is wrong. Why? Because I believe that the Bible is the word of God. I believe that the Bible is the final authority for life and practice. Kung ang akong tradisyon dili subay sa pulong sa Ginoo, ang sayop dili ang pulong sa Ginoo. Ang sayop ang akong tradisyon. Amen? Kung ang akong kinabuhi wala nagsubay sa pulong sa Dios, dili ang pulong sa Dios ang sayop, ang akong kinabuhi may sayop. So, gusto lang nako klarohon nga nagtuo ba ta ang Biblia pulong sa Ginoo? Amen? Do you believe that the Bible is the Word of God? Tuog yung taning ang Biblia pulong sa Dios. 2 Peter 1:20-21. Kining Biblia, gisulat kini sa holy men of God. Holy men does not imply sinlessness. They were holy men of God. Kay sila ang gipili nga musulat sa pulong sa Dios, but they are not perfect. They are sinners. Pero gigamit sila sa Ginoo nga magsulat sa iyahang pulong. Now, karon nga buntag, tanaw nato kang Daniel. Daniel is one of the author sa Biblia nga nagsulat sa pulong sa Dios. Adunay about 44 human authors nga nagsulat sa 66 books. Ang Old Testament na ay pila ka libro? 39 books, Genesis to Malakay. Ang New Testament, total of 27 books, Matthew to Revelation. 39 plus 27, Old and New, adunay 66 books. O kining 66 books, nga gisulat sa Holy Men of God, nagtuo ko nga inspired kini sa Dios. Amen? O kini pulong sa Dios. Busa, kung adunay problema sa akong kinabuhi, unya misupak sa pulong sa Ginoo, dili ang pulong sa Ginoo ang sayop. Ang akong kinabuhi mo ay sayop. Amen? Same thing sa inyo ha, sa ato tanan. Kung ang atong tradition is against the Bible, then the Bible is right. Our tradition is wrong. Dili nga atong i-correct ang Biblia nga muuyon sa atong tradisyon. Nga naman, kay kita ang sayop, dili ang pulong sa Dios. Na karang buntag, entering Babylon. Tanaw na to sa kinabuhi ni Daniel, verse 4. The Bible says, Daniel 1:4. Three things. Atong dunganan sa pagbasa, ready, read. Children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and tongue of the Chaldeans. Natanaw na to din ang last phrase.
By the way, gi-introduce si Daniel dinhi nga dili ultimo nga tao, dili ordinaryo nga tao, nga naman sa verse 4, children in whom was no blemish. Amen? Kini si Daniel, usa ni siya ka Hudiyo nga diin ingon sa Biblia, walay ikasaway niya. Guwapo, bright, maalamon, ingon sa Biblia, way ikasaway, buotan, kugihan, ingon sa Biblia, but well favored. Perting wapuha ginin tawhana. Sunod, skillful in all wisdom. Krabig talento, amen? Krabig skill and cunning in knowledge. Dili ni basta-basta gid nga tao. Krabig kabright nga tao. And understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, na abilidad nga moatubang og mga hari, and whom they might teach the learning. Notice, they might teach the learning and the tongue of Chaldeans. What is Chaldeans? Ang Chaldeans, mao ni siya ang mga tao sa Babylon. Ang Chaldeans, mao ni sila ang mga godless society, godless world. Gusto nila nga pag-abot ni Daniel, ilahang tudluan. Unsa ilang itudlo? Teach the learning and the tongue of Chaldeans. Magbantay gud ta. Kay sa kalibutan, tudluan ta nila sa ilang inistoryahan. Amen? Usahay, matakda na ta. Char! Takdan ta sa kalibutanon. Gamit-gamit mo ta. Char lang. Dili man na Diyos nun nga pinulungan. Kalibutanon man ang char lang. Amen? Sa pag mga pinulungan sa kalibutan. Mga besh. Uy, besh. Besh kay tudluan ta sa pinulungan sa kalibutan. Right? Tama? Tama yun. O gani, we are not even aware that we are using the tongues of the Chaldeans, the tongues of the world. Mga besh, mga char, mga sanaol. Gamit tag sanaol. Takdan sa ta. Mga kalibutanon nga pinulungan niya. Pag-abot niya yung simbahan, pray. Ayaw nang pray kay Brad da. Amen? Sister, igsuon man sa pagtuo. Matakdan ta sa, dili tawe ba? Wata kabantay nga naman, gitudluan ta sa tongues, sa Chaldeans, sa tongues, sa kalibutan. Dapat isip igsoon sa pagtuo atong tawag, Brad. Amen? Sister, ayaw nang bay. Ayaw nang pre. Bro. Oh, short man po siya sa Brad. Pag makonsider ng bro. Pero formal yung kayo ba nga, Brad. Amen? Marag fraternity. Pero dili na fraternity kay bro, Brad, man ta din na kang Kristo. Pero ang pinaka-formal yun, igsoon. Marag pa kung nakadungog ka na ni. Siguro tawagon na natin yung sagot. Igsoon! Igsoon man ta diya kang Kristo. Amen? Brad, sister, sis, bro, ano ba? Di kayo mo gamit ta sa pinulungan sa kalibutan. Mga bay, mga call, uso na wala. Tawag call! Pinulungan na sa kalibutan. Ayaw, tana. Tongues of the Chaldeans. Now, una makita nito din is, number 1, upon entering Babylon, ang una is ungodly teaching. Pagsulod yun ni Daniel sa Babylon na ay ungodly teaching. Ano ungodly teaching? Tinudluan nga dili iya sa Ginoo. Beware of ungodly teaching. If someone teaches you that is not from the Bible, beware. Amen? Amen. Ungodly teaching. Daghan kayo og ungodly teaching sa atong palibot karon. Now, adto ta og kalag-kalag. Okay? Okay, kalag-kalag ra ba karon nga semana?
Unsa may mga ungodly teaching sa kalag-kalag, be? Okay. All Saints Day, All Souls Day, such as candle lighting. Let me ask you. Sa dihang namatay si Jesus, na ba nagdagkot og kandila? Sumala sa Biblia, nakabasa ba mo nga gidagkutan sa kandila? Sa dihang na namatay niya, miadto si Jesus mismo, si Jesus miadto, namatay si Lazaro. Nagdagkot ba si Jesus og kandila? Pangutanon mo na ko. Kung mudagkot ang kandila, para asa man? Unsa may tuyo kanang dala kag kandila unya imong dagkutan? Unsa tuyo ana sa tradisyon bidaw? Hayag ang agyanan sa kalag. Kamo dagkot-dagkot mo, kay mo kabalon sa buti pasabot. Kamo gyud. Oh, nanatay na bawa na para hayag ang agyanan sa kalag. Unsa ingon sa Hebrews 9:27? And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Right after you die, you are going to be judged, either heaven or hell. And why do you light a candle? Para hayag ang agyanan. Hoy! Di na mahayagan, kay tuwa na siya sa langit kung nalangit siya. Kung tuwa siya sa impyerno, di na mo siya mahayagan, kay pwede na hayagan ito. Gisugban na siya ito. Wa na na ipulos, gasayang-sayang lang ka sa imong 5 pesos na kandila. Bidaw, ang tinuod, negosyo ra ng candle lighting. Wa na'y benepisyo sa imong parinting nga namatay. Giilad ra ka ana. Mga Kristohanon, adunay ungodly teaching. Ug ang candle lighting is not in the Bible. And even if it is not in the Bible, if it is going to profit someone, then I would do a candle lighting. If candle lighting light the path of the dead, I would do it. But the Bible says it doesn't light the path of the dead. Amen? Kay human nilang kamatay, it's either heaven or hell. Sayang ramo sa inyohang kandila. I am not against kanang when my mother died, she was buried somewhere in Davao. That's the first and the last time nadto ko. When my brother died, I visited couple of times. Kay naraman sa nabunturan. Pagkapatay po sa papa, we went there. The fact, I took my kids. I showed them, this is the tombstone. But we never light a candle because it doesn't profit anything to anybody to light a candle sa patay. So, magbantay ta sa mga ungodly teaching. Amen? Kaya ngawa, may mangitag pamaagi. Daghang superstition. Daghan og mga belief. So, adunay mga ungodly teaching. And then, unsa pa gyud inyong mahibaw-an sa kalag-kalag? Unsa mga ginadili? Ako nahibaw-an kung kalag-kalag kanang black bitaw nga cup mo cross over sa mga kung pagawas na ka unya nay itong ering mo tabok di daw ka mo dayon og lakaw kay naay dili maayo nga mahitabo nimo dili na tinuod sa may labot sa iring pasangin lang yung iring mo anay labot. So adunay mga ungodly teaching nganong ako maning gi-brought up because it is karon nga week All Souls Day, All Saints Day. And some Christians participate in ungodly teaching unknowingly. We don't know, we just participate. So I brought this subject so that you are aware. Amen? I'm not mad at you kung nag-adto mo sa sementeryo. Just to, asa nagatong, wala naman itong pangalan, tatay dire. Limpyuhan na to ning sa tawag na? Lapida. Kay di ni man limpyuhan sa tawan na soban. So ang agid limpyuhan nimo. Kay para malukit lang iwa. Nak,
Mao ni din gilubong akong tatay, si lolo ninyo, dire gilubong. So, di na ta, we don't pray for them. We don't pray for the dead because that's nothing. It won't benefit them if you pray for them. Wala na. Amen? So, mga ungodly teaching, pangwarta, mana, negosyo, mana, inikalag-kalag, pamisahan dito, kay bayad. Why misa kung may bayad, di ba? Pero ang tinuod, bisan pag-ampuan na, wala na pulos ang prayer for the dead. Ang candlelighting won't benefit any dead. Sa Christians, magbantay ta sa ito? Ungodly teaching. Mga dili Diyos nun nga pagtudlo, panahon sa kalagkalag, pag panahon na sa kalagkalag, ang mga news, kabantay mo? About witchcraft, about horror, kunya inyong mga bata, inyong hadlok-hadlokon. Parents, do not scare your children. Amen? Hindi na ito hadlok-hadlokon atong mga anak. Nak! Pantay na, kanay putulog ulo din na. Di mo na tinuod. Sa leader naman na. Pila na akong edad. Hapit ako mag-40, wapag ako kitag putol ulo. Kaya wala man na sila. Ginahadlok lang mo sa inyong ginikanan. Kabalo mo na? Ungodly teaching. Witchcraft, hadlok-hadlok, ungo, manananggal, agta, diwindi, unsa pa gyud? Daghan pa kayong mga witchcraft. Dili ta ngay mag-participate ani. Ingon sa pulong sa Ginoo in the book of 1 John, greater is he that is in you than he that is in the world. Kinsa man na sa kalibutan. That's the devil. The devil is true. Demons are true. Fallen angels are true. They can scare you, but they cannot hurt you at all. Fallen angels. White lady. There is no such thing as white lady. The Bible simply calls them fallen angels. They belong to a fallen angels. Unsa pa ng mga spirit ngayon nakita diya, mga ghosts, they are fallen angels. They're true. But they cannot hurt you at all. Christians, be aware of ungodly teachings. Amen? Naay mga gitudlo nga wala sa Biblia. O kana nga mga pagtudlo, adlokon ang mga bata, mag-participate din sa pagtudlo nga dili na maayo para sa ato. Muna nga, don't make your children believe into something that's not even there. Ano pa yun? Santa Claus. Do you think Santa Claus is true? Not even close. Santa Claus is not true. That is but an ungodly teaching. Ayaw ninyo ilara inyong bata nga, you put socks in the door, and then you put candy, and ingon nak, tanawang sak, may candy ma, di ka na kang Santa Claus. Baka, that's a lie, and it's never true. Amen? Tumbutang kag medyas, you make your children believe nga, uy, si Santa Claus ang butang sa candy. Gibinuangan ragid ninyo inyong anak. Ungodly teaching. Amen? I'm not mad. I'm just telling you these things. Amen? To make you aware. Para ang Kristohanon aware ta, mahitungod sa gitudlo sa pulong sa Dios. Muna nga mga igsoon sa pagto, agoy, nako, mag-isgot tawag ungodly teaching, pertig yung daghana. Wa na'y kabutangan sa ungodly teaching karon. Krabing daghana. Tanawa ragod. Pag-eskwela sa imong anak, grade 1, tudluan na nila about sodomy. Pag-abot dito sa eskwelahan, i-educate na sila about same-sex marriage. Grade 2, grade 3, elementary, high school. I-educate na about same-sex marriage. That is ungodly teaching. God is the one that officiate marriage.
God instituted marriage upon male and female. Amen? Male and female. Pero karon same-sex marriage. Kabalo mo sana? Ungodly teaching. And you know what? The word accepts it. It is even become legal. Na ay law that same-sex marriage is okay. But in the sight of God, it's not okay. God hates it. Amen? That is ungodly teaching. Do not approve same-sex marriage. God hates it. Don't even make fun of same-sex marriage because God hates it. The Bible calls it abomination. Amen? Dulumtanan, ungodly teaching. You can see it all over the world. News media, internet advertise it. They make it legal. But in the sight of God, it's abomination. Ungodly teaching. Amen? Gusto nga nun, magbantay ta. Ungodly teaching. Abortion. There are countries that make abortion legal. But in the sight of God, abomination. Amen? It doesn't mean that the government makes it legal, God approves it. No. We have the Bible. Amen? God's law. And you cannot change it. Even if the world changes, the Bible won't change. What is abomination in the sight of God? If the government makes an okay, if the Bible disapproves it, then it's still abomination. Amen? Di nato pasundon ang don't make the Bible go along with your belief. Don't make the Bible go along with the teaching of same-sex marriage. Ungodly teaching. Amen? So, Kristo anon, magbantay ta. Ano naman? Because the world that we live in is a wicked world. Dark world. Mao ni ang kalibutan, giharian ni Sayawa. Mao na nga puros makita na lang nato dinhi kadautan. Mao na nga Kristohanon, beware of ungodly teachings. Many more. Daghan pa kayo mga ungodly teachings. If you heard of some teaching, then open your Bible. If that teaching go against with the Word of God, don't follow the teaching. Amen? Kinatay Bible. So, makita na to si Daniel. Number 1, upon entering Babylon, una gid nga nakita niya, ungodly teaching. Dili Dios nun ang pagtudlo. Daghan kayo karon og mga tinudloan nga dili Dios nun. Natanan na to, Romans. Matingala ka, why is Pastor James hate so much about sodomy? Sige, tanaw na to. Romans 1:27. I hate it because God hates it. Romans 1:7. I am not saying that sodomites cannot be saved. As long as they are alive and are willing to repent, God will be merciful enough to save them. Romans 1:27. Sayon sa Biblia, and likewise, also the men, leaving the natural use of what? Tanawan yung Biblia, Romans 1:27. Leaving the natural use of the woman, burned in their own lust, one toward another. Unsay sunod? Basa. Men with men. Unsa na? Same-sex marriage. Men with men, next phrase, working
working that which is unseemly. If both men get married, the Bible calls it what? Unseemly. Woman marry a woman, the Bible calls it what? Unseemly. Dili, unsa daw? Unsa sabi siya? Dili angay. Unsa man day ang angay? Lalaki og babae. Angay na sila. Babae og lalaki, angay na sila. Pero lalaki og lalaki, ingon sa Biblia, dili angay. Unseemly. And receiving in themselves what? That recompense of their terror which was meet. Na, nagisilot. Muna Kristohanon, beware of ungodly teaching about same-sex marriage. If time will come, nga muhatag kasi mong vote, if you are going to ask or to cast vote on same-sex marriage, thumbs down. Amen? Ungodly teaching. God hates it so much that He burned Sodom and Gomorrah because of sodomy and sodomites. Same-sex marriage. Isunog sa Dios ang Sodom and Gomorrah. So, timanan na to, upon entering the world, beware of ungodly teaching. Number 2. Verse 5, sa itong text. Daniel 1:5. Atong basahon dungan. Daniel chapter 1 verse 5. Kung ninyo hang nakita, dunganan ito sa pagbasa. Ready? Basa. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Notice, and the king appointed them daily provision of the king's meat. Notice the phrase, the king's meat, and the wine, pagkaon og ilim nun. Bantayin ninyo, kini nga pagkaon, di ni ordinaryo. Unsa ni nga pagkaon? Pagkaon sa hari, og ilim nun sa hari. Pero kabalo ba mo? Gibalibaran ni Daniel. Amen? Kita gato eh. Pagkaon sa hari, bay. Wata katilawan ni Part. Tilawan na to ni. Pero si Daniel, ingon niya. Verse 8. Daniel purpose in his heart. Ingon ba sa pulong sa Ginoo? But Daniel purpose in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Amen? Gentile, I am a Jew. Di gyud nako hugawan akong kaugalingon sa pagkaon sa hari. Ug wa gyud mukaon si Daniel. So duha din ni is unholy things. Naday mga dili balaan nga butang. Kabalo mo unsa ning mga dili balaan nga butang? Daghan kayo og mga unholy things in the world that we live in. Unsa ingon sa Biblia, Ephesians 5:11. Akong basahon na. Ephesians chapter 5, Galatians, Ephesians 5 verse 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Unsaon na to sila? Badlungon na to sila. Kinsa atong badlungon? Unfruitful works of darkness, such as witches and witchcraft, sorcery, unfruitful works of darkness, and unsa pa gyud? Devil worship. Pastor, what is devil worship? Nanabay Church of Satan karon. Registrado na sa sect. Church of Satan. Devil worship. And then they slowly and slowly introduce it to the world without you knowing that it is a devil worship. Kabalo mo sa ilang introduce sa kalibutan? Nga wa mo makabalo nga devil worship day?
such as Santa Claus. Don't you know that Santa Claus is a devil worship? Without you knowing, they make it look good. But it is a devil worship. Halloween. They make it look good. It's not really good because kids wear an attire with kanang demonic signs and figures. Kay sungay. Why would you let your children wear something that appertains with the devil? Ngano day, suluban ni imong sanina nga murag si Kristo. Amen? Naay corona. O di ba, anghel. Nganong inyo yung butngan og dugo-dugo, saninag dugo-dugo. That's demonic. Kristohanon, daghan kayo o gitawag nato mga unholy things. That sometimes we are not aware that it is unholy things. Mga movies. Tara mga movies karon. It's more on witchcraft, sorcery. Diba? Kabalo mo ilagay advertise, it's about demons. It's about devil. Devil worship. Demonic na mga tradisyon. Christians, be careful of unholy things. Amen? Because sometimes we participate and we are not aware that it is of the devil. Christians, don't fall into the trap. The devil is smart. And you are not that smart. And if you are not reading your Bible, then you fall into the snare of the devil. Mana nga magbantay ta sa mga unholy things. Amen? Daghan kayog unholy things diri sa kalibutan. And we should not participate on things that gives the devil praise. Kung yawa gani ang daygon, ayaw gyud pag-apil-apil. Amen? Di gyud ta mag-apil-apil. Basta para sa yawa. Pero para sa Ginoo, ala, encourage mo na ko apil tatanan. Amen? Basta para sa Ginoo. Pero para sa yawa, ay nagsuportahin. Wa ako nag-ingon nga ang kalag-kalag iya sa yawa. Pero na mga practices niya, ang gina-practice nga iya sa yawa, pwede man mo matong interview. Limpyan tong ingon, limpyuhan ninyong kuan, katong lapida. Kaya basin mawala na. Ay, inyong papa gilubong pa. Imong anak mo tana. Ang apo nung imong asa si lolo gilubong. Naaraman to diri dapit na. Alay na po na dapat patuduan po. Amen? Mao ni diri gilubong inyong lolo. Nadri inyong tito gilubong. At least man lang makatultol sila. Kinahanglan gid ta maadtog kalag-kalag. Pwede man pud maadtog kag di kalag-kalag. Pero kung kalag-kalag ra gyud ang bakante, kay holiday ba na. Ala adto. Introduce na mao ni ang pansyon ni lolo nimo. Diri sa gilubong na pangalan nako. Okay ra na. Basta ayaw sila tudloe og devil worship. Amen? It's okay. Sige, go mo dito. Adto mo sa All Saints Day, All Souls Day. Bisita mo. Don't pray. Kaya patay naman to sila. Amen? Kaya mga ungodly teaching na to. Mga unholy things na to. And then, unsa pa gyud? Kanang maghalad sa altar. Uy, Kristohano na ta. Di na ta maghalad sa altar. Amen? The Bible talks about talking with the dead. Necromancy, the Bible calls it. Don't talk to the dead. They're dead. They can't hear you. Wala na sila din, ha? And then, muhalad pa ka sa altar. Dala pa kag tanduay dito sa pansyon. Pa, imo ni pa. Gawas sila ng kamot ron diya. Basta kag dagan-dagan man yung ka ba? Mga demonic teaching na siya. Mga unholy things na siya. Amen? So, I hope nga ang Kristohanon aware ani. Kaya basta hindi tayo mo aware. Karon aware na ta. Lagi sa pulong sa Dios. Butang-butang kayo itong humba. Imo pa nang gihatag dire, hurot pa na. Dito sa minteryo, sayang kayo. Mapanos na dito. Dagkot kandila sa patay. Ayaw na. Saan na pulos ang dagkot-dagkot na to? Dagkot ng kandila, kanang na birthday, pwede. Wagin na again sana. Birthday mo na. Dagkot ka kandila, kasal ka na.
Pwede na, okay na. Kay naisimbol na, light. Nga mahatag og light sa inyo ang kaminyon. Pero patay, wa na pulos, wa na kahayag ka inyo mahatag. So, Kristohanon, magbantay sa mga unholy things. And lastly, katapusan, chapter 3, verse 5, Daniel 3:5, Ezekiel, Daniel, chapter 3, verse number 5. Nawala na. Daniel chapter 3 verse 5, the Bible says that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sakbat, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Kung makadungog mo sa tugtog, kinahanglan mo muhapa, ug mosimba sa Diyos ni Nebuchadnezzar. Pero si Shadrach, Meshach, ug Abednego, simba sila wala? Wa, gid sila mo simba. Katapusan, unrighteous task. Bantay taning mga unrighteous task. Unsa man ang unrighteous task? Dili matarong nga mga trabaho. Sa kumpanya nga inyong gitrabahoan, asa mo nagtrabaho? Be careful nga dili mo mag-apil-apil sa binuang sa inyong kauban sa trabaho. Amen? Basig na yung mga unrighteous task diha. Hatod kay, hatod sa nito ba? Huwag kakabal, yung bit-bit, shabu na dito. Ang ayog pagtanga-tanga. Ayog kumpiyansa. Dadala kag wa kakabaloon sa imong gidala. Ignorance of the law. Preso gyud ka. Wa mo kabalo sir, gisuko raman ko. Ay, di gid na excuse na mo yung kagwa ko kabalo, sir. Kaya nagdala ka. Siya buday ito yung gidalaw, yung waka kabalo. Di gid ka ma-excuse. Walang egson sa pagtuo, magbantay ta sa unrighteous task. Dapat kabalo gid ta, unsay atong gibuhat. Amen? Kabalo ta, unsay atong gitrabaho. Awas si Shadrach, Meshach, ug Abednego, wa gid sila muluhod. Kabalo gid sila kinsay angay ludhan. Amen? Ang buhi ragid nga Dios ang ilang giludhan. Mga Kristohanon, kita nga mga luwas na kanang mga santo, mga rebulto sa atong balay, may pwede doon ninyo dire.